So what's up guys? So ngayon guys, mag-vlog tayo ngayon dahil kukuha na tayo ngayon ng plate number ng sasakyan natin kay Sorento. So kukuha tayo ngayon, ipaprocess na natin yung mga papeles ni Sorento dahil sa next year, January 8, 2025, may expire na itong registro ni Sorento dahil pag bumili ka dito sa Amerika guys ng sasakyan, 1 month lang palugit nila na pwede mong gamitin yung sasakyan. After that, the date na may expire siya, dapat i-renew mo na kagad. So ngayon, punta kami sa may DMV, yun ang tawag nila dito, kung magka dyan sa atin, LTO, paano mag-process ng plate number ng sasakyan. So samahan nyo ako guys at isasama ko rin kayo guys. Ito yung kukunan natin ng plate number guys at saka ipaprocess na natin itong papers na dahil wala na kaming time sa January dahil may expire itong registro is January 8, 2025. Ngayon na namin ipaprocess December 30, 2024. Kaya wala na kaming time. So ngayon guys, update lang ako na papunta na kami sa Clark County ngayon guys. Bali doon tayo kukuha ng DMV pag-process sa plate number nitong sasakyan. So ang biyahe natin ngayon guys is Willow Lake to DMV is more than 30 minutes. So, update ako mamaya pag nandun na tayo sa Clark County guys dahil yung weather dito sa amin ngayon medyo hindi masyado kagandahan pero goods na rin, importante, hindi lang siya nagpa-foggy talaga. Masakit sa mata guys dahil kailangan mo talagang tutukan yung sa harapan. Kung nakikita nyo sa mga previous vlog ko yung fog guys, as in zero visibility talaga guys. Ang makikita mo lang yung threat ng sasakyan na pumupula, nagre-red. Kaya dito, ang mga ilaw dito guys is merong auto. Pag once na nagpa-fog or medyo madilim, umiilaw talaga yung sasakyan dito. Pakita mo kung ano yung nasa harapan mo. So ganun lang guys, update lang ako mamaya. Focus muna tayo sa pagdadrive. Hello guys, nandito na kami ngayon sa may Clark County Courthouse guys. Dito kami magpa-process. So ito yung nila guys, building nila. Para siyang City Hall dyan sa sa Pinas. So dito kami papasok ngayon. So pasok tayo guys. So ito yung mga design nila dito. Ang ganda ng mga design nila dito guys. Hello. Here we go. Number 2. Second floor. Ito yung elevator nila dito guys. Yan guys, kakaiba yung elevator nila dito. Yung mga sinauna talaga. Yun, bakal guys. Yun yung bakal. Yan. So bubukas yan siya. Yan, diba? Pagka-classic. Vehicle registered for the first time. Okay. Do you have a title? Yep, we do. For your information lang guys, kung pupunta kayo ng Amerika guys, if nagpaplano kayo na pumunta ng Amerika at may plano rin kayo na kumuha ng sasakyan dito, ako sa inyo guys, kumuha na kayo dyan ng driver license, international driver license sa Pinas. So ito yung ma-recommend ko sa inyo, AAP na international driver license. At
ito siya, meron siyang kasamang ano talaga, yung card talaga mismo. Dapat merong card, hindi lang yung papel na ibibigay sa inyo, dapat merong card. Kasi yung card, yun ang gagamitin nila dito at saka yun ang titingnan nila dito sa treasury. Before mo maparenew yung sasakyan ninyo dito sa Amerika. So tips ko lang sa inyo guys, at least hindi na kayo mabahala paano kumuha ng plate number dito sa Amerika ng sasakyan. Kasi medyo mahirap talaga guys kumuha ng plate number dito sa Amerika pag once na wala kang driver license or international driver license. So ito yung marirecommend ko, AAP. So, kumuha na kayo kaagad yan before kayo pupunta ng Amerika if may plano kayo kumuha ng sasakyan. At saka marami namang branch dyan ng AAP. Kahit saang ano naman dyan, lugar dyan sa Pilipinas merong AAP. At saka madali lang naman kumuha ng driver license sa international driver license sa AAP. Hi, morning. I'm good. Yeah. Hi, say hi. 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 So nakalimutan naman yung pera guys, kukunin ko sa may sasakyan. In the mail. Yep. All right. And when we have that one renewed, do we need to go through the same process as this? Yep, you either you can do it by mail, or you can come in, or there's actually, if you go to Watertown, there's actual like kiosks, Oh, okay. and you can do you just scan, and then you just renew, and then it just prints out a new one of this, and you put new ones on there. Oh. Or you can do it online too. Okay, So, perfect. And they'll just mail everything if you do it online, right? yep. Is it gonna be the same like fee? It'll be different because this is prorated until July 71, so I'm guessing it'll be about that $100 range. Okay. Okay. Thank you so much. Nene, no, nene. We'll go home. So hello guys, nakuha na natin yung plate number natin at saka sobrang bilis lang yung process nila dito guys. Ha? 10 minutes, makukuha mo na kaagad yung ito na yung plate number namin. Ayan guys. At saka para same na same sila ng plate number dyan sa Pinas guys, na ano lang din siya, metal. So hindi siya plastic, metal siya guys. 10 minutes lang guys, makukuha mo yun na yung plate number mo. Ayan, ganun lang siya kabilis dito guys. At saka makukuha mo sa Amerika sa ano lang siya, sa may country courthouse. So kumbaga dyan sa atin para siyang city hall. Diyan dito nila pinaprocess yung mga ano, yung mga plate number sa city hall nila. Hindi, wala sila sa ano, kala ko pero hindi pala, sa Clark Country House pala ang pinaprocess. So yun lang guys, sana makatulong itong video sa inyo if pupunta kayo sa Amerika. Tips ko lang yun sa inyo. At saka good luck sa journey niyo dito sa Amerika. Hello guys, ngayon nakawin ako ng bahay guys. So ngayon ilalagay na natin itong plate number natin dito sa sasakyan natin. So ang total lahat na nabayaran namin guys before namin nakuha itong plate number is $441. Ganon yung nabayaran namin doon guys sa City Hall dito sa Clark Country, South Dakota. Then mabilis lang siya guys, pag once sa pagtapos mo ng pagbayad, ibibigay na kagad yung plate number sa'yo. Then pwede mo nang ilagay ito. So i-install na natin itong plate number sa sasakyan natin ngayon. So medyo maulan ng snow ngayon dito sa amin guys, at saka sobrang lamig pa rin. At saka December 30 na sa amin dito ngayon guys. So Happy New Year sa inyong lahat yan. So meron akong nabili na ano guys, na pang plate holder yung sa likod, para hindi talaga dumikit itong plate number natin doon sa may bakal ng sasakyan. So ayan guys, nailagay na natin yung isang plate number dito sa harapan.
sobrang mahal dito guys. Bagong bili ka ng sasakyan, kukuha ka ng mga plate number at saka ipaprocess mo yung papers. Sobrang mahal, 441 yung nabayaran namin. Pero okay lang din naman, worth it din naman, at saka kailangan din talaga natin ng plate number para sa may sasakyan natin. So, at saka mabilis yung proseso nila dito sa pagkuha ng plate number, at saka pagre-renew guys, madali lang din ang pagre-renew. Medyo lesser na yung pagpa-renew natin ng sasakyan to, so next year pa ito may expire. So meron talaga nakalagay na South Dakota guys. Wow! Ayan o. Ito yung plate number, itsura ng plate number nila dito. South Dakota. Ayan. At saka meron pala kaming binili dito guys na magnet. Ito, caution baby on board. So ilalagay namin ito sa likod ng sasakyan natin. At least malalaman ng mga kasunod natin sa likod na meron tayong baby dala-dala. So lalagay natin to guys. So napaka simple lang paglagay nito guys. Pupunasan mo lang ito kung saan mo siya ilalagay. Yan. Dapat malinis. Yan. Sobrang dumi pa ng sasakyan natin guys. Hindi pa ako pwede makapag washing dahil umuulan pa ng snow dito. So ganun siya kalinis guys. Then dito kumpara. So lagay natin dito sa gitna ng yun no, sobrang dikit guys. Ayan. So caution baby on board. Pwede ba guys? Ayan And dito ko lang tatapusin ang aking vlog guys, and maraming salamat sa panonood. At saka kung may mga katanungan ka guys, please comment below lang at sasagutin natin yan. And maraming salamat and ingat kayo. God bless always.